Nabasa ko po ito sa balita sa GMA News. Sara Duterte says OVP ready to work with zero budget for 2025. Dito pa lang, hindi natin alam kung nagpapatawa itong si Sara Duterte. Kaya naman pala niyang magtrabaho with zero budget for 2025. So, para saan yung 2 billion? Yung malaking perang hinihingi mo bilang budget ng OVP, pwede ka naman pala magtrabaho. In fact, kahit na zero yung budget mo, hihingi ka ng 2 billion. Hihingi ka ng ganong kalaking halaga. Pwede ka naman palang magtrabaho with zero budget. Basahin ko po yung balita. The Office of the Vice President can continue its work and operations even without a budget allocation for fiscal year 2025. Vice President Sara Duterte said. Natatawa talaga ako dito. Para bang, ano ba to, kaipokrita na lang ba to? Tuloy ko. Duterte made the remark amid talks that the House of Representatives will defund the OVP or reduce its proposed budget for next year, which she claimed as part of the attacks against her. At yung daw pagbabawas ng budget ng OVP ay atake laban sa kanya. Ano bang atake doon? Naku, pakipaliwanag nga ng mabuti. Ang daming anomalya ng OVP, ng DepEd, nung kapanahunan ni Sara Duterte. Ang ibig bang sabihin nun, nagsisinungaling yung Commission on Audit? Narinig daw kasi ng kampo ni Sara Duterte, meron mangyayaring defunding. I-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Well, i-defund, babawasan, possible. Kasi hindi ka naman umattend nung huling hearing eh. Tapos nung unang hearing ninyo, hindi ka naman makasagot ng maayos. Masyado pang pa-victim. Nakita niyo yung kanyang interview? Naglabas siya ng isang balitang napaka-posibleng mangyari. Nung sinabi niyang 2 tao lang daw ang humahawak ng pera ng bayan. Si Martin Romualdez at itong si Saldico. Napaka-imposible pong mangyari. Alangan naman na hindi makaramdam yung mga taga-senado o yung mga kongresista para sabihin ni Sara na 2 tao lang ang may hawak ng national budget pamantin, ha? National budget. Hindi ba? Napaka-absurd ng accusation ni Sara Duterte. Ngayon, kung meron siyang ebidensya tulad ng inilabas niya doon sa video niya, di gumawa siya ng hakbang. Hawak naman pala niya yung mga ebidensya eh. Kumilos ka. Gawin mo ang dapat mong gawin. I-expose mo si Martin Romualdez at si Saldico. Hindi yung idinadaan mo sa media. Tapos sasabihin mo, atake sa Vice Presidente. Dahil nasa kasaysayan daw na ang Vice Presidente ay laging inaatake. Panoorin nga po natin itong video ni Vice President Sara. Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap na mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Ngayon, pakinggan naman natin yung sagot ni Representative Saldico. VP, talagang diretsahan niyang sinabing ikaw lang daw as speaker may hawak ng budget sa Yes. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan.
napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami magmi-meeting ho kami ng APRO, we will have a more detailed for this answer. Late is our Appropriations Chair, the Honorable Elizalde. Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya.
wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Kaya, hindi ba nakakatawa naman kung sino man ang nag-feed kay VP Sara ng ganito mga impormasyon, ang taba ng utak ninyo. Napaka-imposible po na dadalawang tao lang ang hahawak ng national budget ng Pilipinas. Napakalaking kahunghangan yan kung paniniwalaan natin yan. Pero tulad nga ng sinabi ko, kung mayroong ebidensya, kumilos kayo, gumawa kayo ng paraan, i-expose nyo yan, magpa-Senate hearing kayo, o kung saan man magdemanda kayo. Dahil kung hindi kayo kikilos dito, isa lang ibig sabihin yan. Inililihis nyo ang isipan ng taong bayan sa totoong issue. Yung mga anomalya na naganap nung si Sara Duterte pa ang nasa DepEd at sa OVP tulad ng 125 million na ginastos ng 11 days. O hindi ba? Kung akala ni Sara Duterte makakakuha siya ng simpatya sa taong bayan dahil sinasabi niya, ang taong bayan ang testigo ko. Totoo yan. Ang taong bayan ang testigo mo sa mga pinakita mong asta at ugali sa OVP budget hearing. Yan talaga, testigo kaming lahat. Nakita namin kung paano ka maging spoiled brat. So doon ako natatawa na orchestrated attacks daw yun. So, ibig sabihin, inaatake ka ng COA. Ito nga may bago na naman galing sa COA. Ayon po dito sa balita sa Philstar, OVP improperly liquidated nearly 65 million pesos worth of welfare goods. Galing po yan sa Commission on Audit. Nearly 65 million pesos worth of funds spent to distribute welfare goods under the office of the Vice President were improperly liquidated, the state auditor said on Tuesday, September 10. Paano na naman ipapaliwanag ni VP Sara ito? O hindi na naman siya magpapaliwanag? So yung timing ng kanyang media interview, hindi po kinagat ng tao Dahil yung sinasabi niyang testigo niya ang taong bayan, nakita na po natin ang totoong ugali ni Sara Duterte. So ito, yung paglabas siya ng expose kuno na yan, ay para lang ilihis ang totoong issue. Nasa kanya ang issue ngayon. Magpaliwanag siya. Lahat ng katanungan ay dapat niyang sagutin. Kung hindi, nagmamarites lang siya. O kung totoo man ang sinasabi niya, kumilos siya, gumawa siya ng paraan. At baka maniwala pa tayo. Maganda nga yan para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, si Sara Duterte o si Saldico. Sino ba talaga ang may mga anomalya, sila Martin Romualdez o si Sara Duterte? Maganda yan. Ilabas niyo yan kung totoo meron kayong ebidensya. Kaya lang, huwag basta sa media lang. Ang nangyayari kasi sa tingin namin, tinatakpan lang yung totoong issue Sabi pa niya sa kanyang interview, nasa history na daw, nasa kasaysayan, na laging inaatake ang vice-presidente. Lalo na yung mga gustong maging presidente. Bakit nung panahon ng tatay niya? Yung tatay niya mismo ang umaatake sa vice-presidente niya na si Leni Robredo. Huwag daw magpapadala sa politika. Huwag daw magpapadala sa paninira. Hindi po kayo sinisiraan, Madam Vice President. Sira na kayo. It is your own doing kung bakit nasira kayo sa taong bayan na sinasabi mong testigo mo. At kung papansin niyo, ang budget ni VP Leni sa budget ni Sara Duterte, maning-mani po. Walang-wala yung budget ni Leni Robredo. So para kami maniwala dito sa sinasabi mo sa iyong expose, magpaliwanag ka muna. Huwag mo munang pagtakpan. Huwag mong ilihis ang kwento at ang usapan. Okay, pagpaliwanagin si Martin Romualdez at si Saldico. Pero kailangan mo rin magpaliwanag dito sa mga tinatanong sa'yo ng mga kongresista para na rin sa taong bayan. At kung totoo ang sinasabi mo na si Romualdez lang at si Co ang may hawak ng national budget, gumawa ka ng paraan para sila ay magpaliwanag. Para patas. Pagpapaliwanagin natin si Martin Romualdez at si Saldico, pero dapat magpaliwanag din si Vice President Sara Duterte. Fair enough? So sa tingin ko, lahat ng nangyayari kay Sara Duterte is not in any way a part of an orchestrated attack.
You brought it to yourself, Sara Duterte. At hindi na po mangmang ang taong bayan. We can see all through this. Nananahimik lang kami dahil hindi naman kami mga politiko, pero nakikita po namin. And your actions speak louder than your words. So, kung kaya naman pala magtrabaho ni VP Sara ng zero budget, sana yun nga ang ibigay na budget sa'yo. Tingnan natin kung paano mo paandarin ang iyong ahensya. At hihintayin ko po yan. Hihintayin kong kumilos si Sara Duterte to expose Martin Romualdez and Saldico. Huwag mong iasa sa taong bayan na sila ang tumingin. Yung sinasabi mong tingnan yung budget ng 2022, 2023, 2024, 2025. Kung may alam ka, ilabas mo. Dalhin mo sa Senado yung nalalaman mo. At magpa-inquiry kayo. Total, marami kang kaalyado dyan. Pero, wag din natin kalilimutan na marami ka rin dapat ipaliwanag sa taong bayan. Huwag mong ilihis ang usapan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.